Kumusta kayong lahat no mga apo? Medyo matagal-tagal na rin na hindi ko kayo nabigyan ng mga makabuluhang talakayan. Ngayon ay subukan kong magbahagi ulit sa inyo. At ang ibahagi ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa mga bansang pasimuno ng digmaan. At ang mga bansang ito ay talagang nakasulat sa Biblia. Muli kong patunayan sa inyo na ang mga nakasulat sa Biblia ay tama mula simula hanggang katapusan. Ang mga bansang ito ay siya ring nagbabadya at magpapasiklab ng kaguluhan sa ating panahon ngayon. Una, ang India. Ang bansang India ay mababasa sa Esther chapter 1 verse 1 at ganito ang ating mababasa. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persya, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persya. Ang India at Iran ay may matibay na ugnayan at sabwatan sa kalakalan at dati na silang magkasundo. Kaya hindi malayong kahit sa digmaan sila ay nagtutulungan. Tandaan natin na ang Persya o Iran ay ang utak sa nangyaring malaking digmaan sa pagitan ng Israel at ng kanyang mga kalapit bansa. At mismong ang Iran na ngayon ang nagpatuloy sa labanan laban sa Israel. Noon pa man, ang Persya o Iran ngayon ay hindi talaga maganda ang reputasyon at pakikitungo sa mga ibang bansa, lalo na sa Israel. Pangalawa, China. Ang bansang China ay mababasa sa Isaiah chapter 49 verse 12 at ganito din ang nakasulat. Darating ang aking mga mamamayan mula sa malayo, manggagaling ang iba sa hilaga, ang iba namay sa kanluran, at ang iba'y galing pa sa sinim. Ang sinim ay ang dating pangalan ng China. Ayon sa mga eskolar, ang sinim ay itinuturing na sinaunang pagtukoy sa bansang China o mga lugar sa mga malayong silangan. Ang mga taga-sinim ay mapangudyok at laging nagsisimula ng mga away. Tama, dahil ang China ngayon ay mapangapi at mapangangkin. Sila'y nagkukunwaring tupa, maamo at ayaw sa gulo. Ang kanilang bukang bibig ay kapayapaan. Pero sa katunayan, taliwas ito sa kanilang mga ginagawa. Dahil ang China ngayon ay nagmamalabis, pilit inaangkin ang mga lupain at mga teritoryong hindi naman sa kanila. Gumagawa sila ng sarili nilang batas. Pangatlo, Italy. Ang bansang Italy ay ang pinagmulan ng malaking pananakop noon na nagtaboy sa mga Hudyo. Ganito ang mababasa natin sa mga Gawa chapter 18. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa punto na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma. Sa Italy, ang pinanggagalingan ng mga Romano.
Ito ang kabisirang lungsod ng sinaunang Roman Empire. Ayon sa kasaysayan, itinatag ang Rome noong 753 BCE at mula rito ay lumawak ang kapangyarihan ng mga Romano sa buong Mediterranean at malaking bahagi ng Europa, Asya at Afrika. Pang-apat, Turkey. Isa din ang bansang ito na madaling maakit sa digmaan dahil sa kanilang kasaysayan. Mababasa ang Turkey o Anatolia noon sa mga gawa, chapter 2, verse 9. At ganito ang nakasulat: tayo ay taga-Parsya, taga-Media at taga-Elam. May mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia. May mga naninirahan din sa Pontus at sa Asya. Ibig sabihin, ang Turkey ay binubuo ng maraming kultura at relihiyon. Sari-saring tao na ang naninirahan dahil sa mga pananakop at digmaan noon. Ang mga bansang katulad nila ay gustong maghari at gustong kilalaning makapangyarihang bansa, kaya sila laging naghasik ng kasamaan. Panglima, Ethiopia. Ang bansang ito ang pinanggalingan sa isa sa masamang reyna na sumubok kay Haring Solomon, pero hindi siya nagtagumpay sa kanyang mga masamang balak. Nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Haring Solomon, pumunta siya sa Jerusalem upang subukin ang karunungan ni Solomon sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Ang reyna ng Sheba ay nakarinig ng balita tungkol kay Solomon, lalo na ang kanyang katalinuhan at ang relasyon niya sa Diyos ng Israel. Kaya naglakbay siya ng malayo, may dalang maraming regalo, ginto, mamahaling pabango at batong hiyas. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Nang dumating siya sa Jerusalem, sinubukan niya agad ang katalinuhan ni Haring Solomon gamit ang mga bugtong, palaisipan at malalim na tanong. At ang lahat ng kanyang tanong ay nasagot ni Haring Solomon ng buong karunungan. Walang naipaglihim sa kanya. Namangha ang reyna, napahanga siya hindi lamang sa mga sagot ni Solomon, kundi pati sa katalinuhan at kaayusan ng kanyang kaharian. At ang sunod ay ang bansang France. Ang bansang ito ay matagal nang hindi sumasang-ayon sa banal na kasulatan. Katunayan, ang Biblia ay ipinagbawal sa France mula pa sa panahon ng de-Christianization na naganap noong French Revolution, partikular mula 1793 hanggang 1794. Kasabay ng pagsupil sa mga gawaing panrelihiyon at pagtatag ng mga kultong paniniwala. Bagamat maikli lamang ang opisyal na pagbabawal sa relihiyosong pagsamba at sa Biblia, sa panahong revolusyonaryo ay nagtangka ding buwagin ang simbahang Katolika at ang impluensya nito. Ibig sabihin, dahil sa gobyerno ngayon sa France, maraming tao ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos. Ipinagbabawal na ng kanilang pamahalaan ang pagkakaroon ng relihiyosong aktibidad sa mga pampublikong lugar. Ngunit may mga mangilan-ngilan pa rin na naniniwala sa Biblia. Mayroon pa ring mga Katoliko, Protestante, Evangelical Christians at iba pang mga grupo sa France na naniniwala sa Biblia. Pero bumababa na ang bilang ng aktibong relihiyoso, lalo na sa mga kabataan.
Ang gobyerno ng France ay neutral o sekular, hindi kumikiling sa anumang relihiyon. May mga taong naniniwala pa rin sa Biblia, ngunit marami na rin ang hindi relihiyoso dahil sa kulturang sekular na matagal nang bahagi ng lipunan nila. Lumalaki rin ang bilang ng mga atheist at agnostics o yaong hindi naniniwala sa Diyos o hindi siguradong meron nga bang Diyos.